Alam niyo bang wala nang makikitang kumpletong episode ng Tunay na Buhay ni Julie Vega sa GMA News Channel? Pero gusto mo bang mapanood muli ang kumpletong episode, pati na ang ilang reaksyon at trivia? Ako po si Chete Hada, ang biographer ni Miss Julie Vega. Samahan niyo akong muli sa isa na namang episode ng GIML Channel. Ibinabalik ko na po ang inyong mga mata. Mahalabing Ang kanyang maamong mga mata at malaanghel na mukha, ang imaheng iniwan ng nag-iisang Julie Vega. Napakalaking artista ng isang Julie Vega that time, di ba? Talagang super dami ng kanyang fans and in demand sa movies, TV. Mula sa pagiging child actress hanggang sa kanyang pagdadalaga, sinubaybayan siya at hinangaan ng masang Pilipino. Kung mapapansin niyo po, she's already singing as a child back then. Hanggang sa pagdadalaga niya, mas naging richer yung kanyang boses. Kaya hindi surprising na binigyan siya ng sarili niyang album. Pero hanggang ngayon, isang malaking palaisipan pa rin daw ang kanyang maagang pagkamatay. she is serious about her job. She never complained. Sabi niya, gusto pa raw niya magawa yung role na hindi pa niya nagawa. Binalikan namin ng mga mahal sa buhay ni Julie Vega, ang tinaguriang original na soap opera princess ng dekada 80. Okay, if I may, itong place na to ay yung tahanan ng kapatid ni Julie. Camille! Mami Per, kamusta ho kayo? Ate! Oh, ang ganda naman ho ng Wow! Ang dami ng pictures ng inyong anak na si Julie. Marami pa naman siya mga gamit na naiwan dito. Marami pa ho ba kayong tinagong alaala niya? Marami pa naman. Katulad ng... Mga pictures. Ang litrato niya ho, laging nakangiti. Simpleng-simple, ano? Nakangiti naman siya lagi. Bukod naman sa mga larawan na ipinakita sa akin ni Mommy Perla, may isang bagay pa raw si Julie na sadyang pinakatago-tago. Saan niya po ito isinuot, Mommy? Yung kanyang pelikulang Mga Mata ni Angelita. Ilang taon ho siya noon? Mga 10 years. Okay, commercial saglit. Itong suot niya na to na duster ay hindi lang sa mga mata ni Angelita nakita. So, mayroon pa siyang dalawang movies na kung saan sinuot niya ito. So, ito yung Anak ng Atchay at yung Flor de Lisa. Yan, tuloy natin. Na siya. 10 years old. Lucky Bakit? charm na to eh. Talaga? Kumikita na yung pelikula. Siya si Julie Pearl Apostol Postigo, o mas nakilala natin bilang si Julie Vega. Ipinanganak noong May 21, 1968. Bunsong anak at nag-iisang babae sa 6 na magkakapatid. Isang government employee ang kanyang ina at isang dentist naman ang kanyang ama na namayapa na sa sakit nitong lung cancer. Sa pagkakaalam niyo, pangarap ko ni Julie Vega. Nung nag-aaral siya, okay naman siya. Wala pa siyang sinasabing kondisyon. Pero pag sinabi namin, mag-aartista ka ba tagal? Sabi niya, oo, mag-aartista ako, mami. Totoo to. Kasi meron noong sinelebrate niya yung kanyang birthday sa GMA Super Show. Tinanong siya doon kung ano yung pangarap niya. Kung saan binanggit ni Julie yung pangarap niya maging dentist pero at the same time pwede pang magbago. Sayaw na siya, kumakanta with her own, ha? Isang bibong bata raw si Julie, kaya't payag daw agad ito nang isama siya ng isang kaibigan ni Mommy Perla para sa audition ng isang TV commercial. Mami Bird. Okay. Trivia tayo. Comment nyo sa ibaba kung natatandaan nyo kung anong product yung pinakaunang endorsement ni Julie Vega. Yan.
hiramin ko si Julie, pwede. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naghahanap kami ng batang mag-advertise ng product. Taong 1974, sa edad na 6 na taon, bit-bit ang screen name na Darling Postigo. Napasama si Julie sa pelikulang Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin. Ang kauna-unahang pelikulang kanyang nagawa bilang anak ni na Dante Rivero at Boots Anson Roa. Minsan, hindi ka umiinom ng gamot, tigas-tigas ng ulo mo. Seryoso si Julie dun sa kanyang pag-aartista eh. Naghahanda for a scene. Pero marunong din maglaro yung bata. Ang biroan namin parati noon eh, pag malapit na siyang umiyak or kailangan siyang paiyakin, eh, usapan namin, o sige, buksan mo na yung gripo ng mata mo. Yung ganon. Si Miss Boots, isa sa mga artists na nakasama ni Julie na hindi namin naisama sa hilera ng mga na-interview namin noon. Pero napakaganda na-interview siya ng GMA7 for this particular episode of Tunay na Buhay. Taong 1978 naman ang maganap ang Larry Santiago Productions ng isang bata na gaganap na bida sa kanilang pelikula. Naghanap sila ng batang mahabang buhok, magandang mata, mistisa. Maswerte naman daw na nakuha ito ni Julie Vega dahil bagay na bagay raw siya sa role ng bida sa pelikulang Ang Mga Mata ni Angelita. Okay, tama. Yung Mga Mata ni Angelita was actually a radio program sa Visayan region ng time na yon. So, kasi 'di ba kung natatandaan natin, karamihan sa mga pelikula nun either galing sa comics, yung mga kwento, or sa radio program in the case of Angelita. So, under contract si Julie Vega sa Larry Santiago Productions. So, sinugalan talaga siya ni Dr. Larry Santiago because ang big star back then was Nino Mulak. And ito yung pangtapat nila, which is a female version naman. Dito na raw nagsimulang gamitin bilang screen name niya ang pangalang Julie Vega. Mula ngayon, magbabago na ang inyong kapalaran. Yun po, ang talagang kauna-unahang malaking papel. Oh, yung lead role siya talaga. Ito hong Mga Mata Mga ni mata ni Angelita. Sunod-sunod na yung shooting niya. Ngayon, nung nag-shooting siya, doon, lagi naman siyang nanalo yung Angelita, nakakuha siya ng famas doon. Kinilala agad ang husay sa pag-arte ng batang si Julie Vega. Pinarangalan siya bilang Best Child Actress Okay. Kung makikita natin, 3 yung trophy niya ng FAMAS, no? Pero 2 yung naging win niya. Isa yung sa Mga Mata ni Angelita, tsaka durugin si Totoy Bato. So the other trophy, trivia lang ito, na ikwento ni Kuya Toti sa amin. Kahit pala nominado ka lang noon, meron kang trophy na binibigay ng FAMAS bilang pagkilala pa rin sa husay sa pagganap mo at na-nominate ka sa isang papel. Yun. So, she was nominated for Mortal. So, itong isang trophy na ito is for her nomination. sa Ang Mga Mata ni Angelita mula sa FAMAS Award. Taong 1979, napasama naman si Julie Vega sa pelikula ni Fernando Poe Jr., ang pelikulang Durugin si Totoy Bato, kung saan nakatanggap ulit si Julie Vega ng Best Child Actress Award mula sa FAMAS. Base ko sa obserbasyon niyo pag nagtatrabaho, ano ho bang klaseng pagtrato ang ginawa ho ni The King sa Ay, inyong ang anak? bait-bait nila. Tingkoy siya pag naumpisahan na nahuli mo na yung ano niya. Prior to that, tumawag sa akin ang Channel 9. Kukunin si Julie to play the role of Flor de Luna. Si Janice noon wala pa. Aha. Ngayon, Can you imagine if si Julie yung natuloy na maging Flor de Luna and si Janice de Belen dapat yung kontrabida niya? So, it's because of the stipulations dun sa contract niya sa LSP or Larry Santiago Productions kung kaya't napunta yung role kay Janice and then iba na yung naging villain. And so, later on, kukwento sa atin dito kung paano nangyaring nagkaroon ng Annalisa. hindi namin tinanggap dahil sabi namin, binabawalan kami ni Larry Santiago tumanggap kahit saan sa TV. Ang ganda ng nila, ng teamwork nila. Kapag pinanood mo silang dalawa, bagay na bagay silang magtatay. Ayun. Yung binabanggit niya doon is
her ninong FPJ, na bagay talaga silang tingnan on screen na magtatay kasi yung vibe nila para silang tunay na mag-ama talaga kung titingnan mo. Muling nagkaroon ng pagkakataon si Julie Vega na maging bida sa isang TV soap opera, ang Annalisa noong 1980. Mahal ko naman kayo eh. Kaya sabi, mahalin niyo rin ako. Nag-rate kami ng mataas at natalo namin yung Flor de Luna. Hindi na namin pinabayaan talagang. Every now and then, nag-meeting kami. At kung ano yung gusto ng tao, yun ang binibigay namin. Yung nakikita sa television, yun siya. Sa kasagsagan at kasikatan ni Julie Vega sa telebisyon, kabi-kabilang pelikula pa rin ang kanyang ginawa. Nasaktan ka ba? Katunayan, noong 1980 ay 4 na magkakasunod na pelikula ang ginawa niya sa ilalim ng Larry Santiago Productions, ang anak ng Atchay. Mama? Umiiyak po ba kayo? Ito ba tawa? Angelita, ako ang iyong ina. Kapit gatas. Itay, ba't palagi tayong tinutukso ng kapit-gatas sa mga kapitbahay natin? Pero ano magagawa natin? Anak, ngayon talaga ang kulay natin. Kapit-gatas tayo. At pompa. Kamusta po kayo? Pagkakas naman din, nakapurong ko sa para madaling tandaan, tawagin na lang ako ng pompa. Tingnan niyo po, Mami, nag-enjoy si Julie sa showbiz career. She did. She really did. Sa edad na 13 anyos, napabilang si Julie sa mga prize talent o mas kilala bilang Legal Crybabies. Kung saan nakasama niya ang dating child actress na si Snooki Serna. At ang bida ng Flor de Luna na nooy kakumpetensya ng Annalisa, si Janice de Belen. Tsaka magaling sila umiyak. Si Janice, siya, si Snooki, si Maricel. Bakit ang magaling umiyak si Julie? Sa kanya lang yun, walang nagturo sa amin. Even her acting, it was her own. Talaga yatang pinanganak siya ng ganun. Maituturing nga raw na isa sa mga paboritong legal baby noon si Julie Vega. We signed up contract sa Regal. And of course, masaya kami. Dahil kahit sa pelikula, magkakasama pa rin kami sa production, sa film production. Like... Okay, commercial lang saglit. Si Ray Abellana was PJ in Annalisa. So, isa siya dun sa 3 manliligaw niya. So, he worked with Julie in Dear Mama. Magkapatid sila doon. And then sa Daddy's Little Darlings naman, love interest na sila. So, yun. Tapos itong picture na to is kuha sa isang fiesta sa Nueva Ecija. Yan. Trivia. Particularly sa Regal, kami pa rin ang magkakasama ron. Dahil na rin daw sa dami ng nagawa niyang mga pelikula under Regal Films na pawang certified box office hits. Nang sumunod na taon, 3 sunod-sunod na pelikula pa ang kanyang nagawa. Noong 1983, ang Don't Cry For Me, Papa, Where Love Has Gone, at Daddy's Little Darlings. Sa galing sa pag-arte sa harap ng kamera, may talento rin palang ibubuga si Julie Vega pagdating sa pag-awit. Katunayan, si Julie Vega mismo ang umawit ng mga theme song na ginamit sa ilang mga pelikulang ginawa niya. Don't Cry For Me, Papa. Yung Dear Mama, Where Love Has Gone. Gano'n niya ako kamahalang pagkanta? Yun, tama. Where Love Has Gone ay yung kinakanta ni Julie nung mapanood siya ni Mr. Bong Carrion ng Emerald Records. So, nagandahan siya sa boses ni Julie and the rest, as they say, is history. Mahal niya, kasi maski nag-aaral niya, maliligo yan, kumakanta. Nung nag-rehearse na kami, nagulat ako. Ang ganda pala ng boses niya. Hindi siya belter, pero malamig yung boses niya, makapal. And I think sabi ko, ano to, mukhang maganda kalalabasan. At ganun nga. Napaka-sweet ng kanyang boses. Nakita namin yung kanyang talagang potensyal na sabi namin talagang
mag-hit siya when it comes to recording. Sa Okay. For a composer, si Mr. Mon Del Rosario, and a singer, si Miss Imelda Papin, to attest to her talent in singing, is saying something. So, ibig sabihin, maganda talaga yung boses ni Miss Julie Vega. amin ng kanyang movie projects, music recording, at tuloy-tuloy na palabas sa telebisyon, tila hindi raw napapagod at masaya si Julie sa kanyang ginagawa. But she gets excited, really excited She every time is. may project. She is. She is serious about her job. She never complained in spite of the kuan na nandyan na siya sa kama. Abangan sa pagbabalik ng tunay na buhay. So yung mga naglabasang chismis na baka, masama ng espiritu because she did, this role. But did you hear about that, Mommy? Okay. Ito pong susunod na part is ito na yung na-cut na version ng GMA. So, yung first part, kumuha sila ng ilang bahagi doon at yun yung nakapost sa kanilang channel ngayon. Itong kalahating version is yung tinanggal na nila and nandito yung interview ni Lester C. Gayon din, ito na yung time na ini-introhan na yung pag-publish ng kanyang libro. So, bago natin panoorin ito, please take the time to like, subscribe, and click the notification bell para sa mas marami pang video na kagaya nito. Tatlong dekada na ang nagdaan mula nang paiyakin niya ang mga manunood. Sino ba naman ang makakalimot sa maamong mukha ng tinagurian noon na soap opera princess na si Julie Vega? Naintindihan ko naman yun eh. Siya yung maamo yung mukha niya. At saka, parang Commercial lang po saglit, no? Kung sana mapanood ito ng GMA, if you can make copies of Annalisa, kasi yung panawagan ng family ni Julie is, yung mga episode na meron sila ay recording na lang ng mga ni-replay na episode noong pumanaw na si Julie. So, ang daming fans ni Julie who are waiting for copies of Annalisa na sana muli nilang ma-reminisce yung soap opera na yun. bait na tingnan. Isang batang magaling kumanta at matalino. Kasama ka sa kanya. Hindi ako sasama sa kanya. Magaling siyang umarte. At saka gustong-gusto ko siya pag lalo na pag umiiyak siya. Nakakadala yung pag-iyak niya. Bukod sa mga taong umiidolo kay Julie Vega, nakilala pa namin ang maituturing daw na #1 fan ni Julie na si Lester. Ipinakita niya sa amin ang mga memorabilia ng kanyang idolo. Pasensya na kayo, mahal na birhen. Hindi ko kayo malilinisan ng mabuti. It all started kasi sa mga mata ng Hilita, and after watching the film, sobrang yung mga bata at may age at that time, sobrang nagustuhan na kaagad si Julie. Bumili pa lang ako ng pictures nun sa studio kasi during that time nung 80s, maraming binibenta talaga sa mga studios noon. So, bumili ako ng isa, dalawa, tatlo, hanggang sa bumili na ako ng mga magazines before. Yun, tapos may clippings din ako. Actually, wala na lang akong time na halongkatin yung mga yun. Pero I have other collections pa bukod dito sa nakikita niyo. So, siya talaga yung family friend ng mga Postigos. Buhat pa nung 1990s yon. Kaya, siya yung perfect na tulay para maipaabot talaga sa mga tao yung kwento ni Julie. Kasi I wouldn't have known the Postigos kung hindi dahil kay Lester. Sa pictures naman, actually, I have 6 albums aside from dito. So dito, I have a complete collections. Like yung from the notebook, nandito siya, I make it turn into a picture. Tapos nandiyan yung mga movie posters. So ito naman yung mga collections ko na actually DVDs and CDs.
yung mga films niya before and even yung shinare sa akin ng family, yung mga guestings niya before when she was alive, yung mga nagpa-plug siya before ng mga movies niya, TV guestings and all. All of them, anything basta pwede ko siyang i-collect. Through the years, hindi ako humihinto until now. Nakilala rin namin si Sheila Villamor, ang author naman ng ilalabas na librong The Untold Story of Julie Vega. Doon pa lang sa title, di ba? Untold Story. So, marami tayong malalaman about Julie Vega na hindi pa napanood sa mga interviews, hindi pa napanood sa pelikula, at saka kung anumang mga katanungan na bumabagabag, kumbaga dun sa isipan ng mga tao ay mabibigyang kasagutan na. So, I might as well do her life story. Sa libro naman kasi wala pang libro. So, meron ng movie, napalabas na yung life story of Julie Vega, and then meron ding TV show. So, na-feature na rin siya. So, eto, lalabas na rin yung documentary niya. Eto na lang yung kulang, kumbaga. We shot this noong December 2013. Kaya kung makikita nyo may Christmas tree pa dito. Sa second floor ito ng bahay ni Kuya Toti. And then in-air ito ng Tunay na Buhay as its first episode noong January 2014. Saktong-sakto kasi 2014 na-publish yung libro. And just to comment, si Miss Rhea Santos is very kind and introverted, pero approachable siya. So we felt at ease around her. Na siya hopefully early next year. Samantala, pinuntahan ko ang dating tahanan ni Julie Vega sa Cubao. Minabuti ni Mommy Perla na wag nang sumama para hindi na manumbalik ang mapabait na alaala. Leslie Sheila, bakit significant itong area na ito sa buhay ni Julie? Alright, so ito kasi yung very street where she lived from 1982 hanggang 1985 nung pumanaw na siya. And maraming memories, alaala dito ng kabataan niya, Lester. Right, oo. Kasi ito yung personal choice din ni Julie when they were deciding kung ano yung bahay na bibilihin nila. Ang ganda ng bahay na yan, no? Kaya lang, kung pupuntahan nyo yung area ngayon doon sa Murphy, Cubao, wala na yan. Ang nakatayo na dyan, kagaya ng shinare ko doon sa video 2 weeks ago, ay tinibag na yung bahay na yan at nakatayo na dyan ngayon is isang apartment complex. So ito yung nagustuhan niya on the spot. So hindi siya nagdalawang isip na i-request daw sa parents niya to get the house. There were times na kinoks niya yung kuya niya na pumunta sila sa isang tindahan. Tapos ginulat lang yan yung tindera, parang ganun, parang natutulog yung tindera. And then pumunta si Julie, parang pabili po, matok siyang bigla. Then nagulat yung tindera because si Julie Vega na yun. Yung isa pang most memorable for the family, every Sunday used to be Julie Vega Fans Day. Talagang pagising pa raw sa umaga, like tulog pa si Julie, yung bako daw nila puro ulo. Ang makikita mo. Ang mga kwento sa akin ni Lester at Sheila, pinatotohanan at dinagdagan pa ni Mommy Perla. Pero yung karaniwan hong komento ng tao, pag nakikita siya, ano ang sinasabi? Julie, mahal ka namin, ginaganon-ganon siya. Nagtatalon-talon yung mga bata, makita siya. Talaga, so sikat. Oo, minsan pa nga Annalisa daw yung tawag sa kanya instead na Julie. Sikat ho ang inyong anak. Sikat talaga siya kahit sa probinsya. Pero sa kabila ng kasikatan, hindi naman daw nagpabaya si Julie Vega sa kanyang pag-aaral. Hindi kami tapayag na mag-taping siya ng may mga school days. Mag-taping siya ng Friday afternoon kung pwede pa siya magdamag. Basta kinabukasan hindi na siya mag-taping. Huwag mo nang isali si Ida! Abangan sa pagbabalik ng Tunay na Buhay. Yung labi ni yours, ayaw ko yan. Yung nagustuhan niya eh. Diyan siya nagkasakit. Just tonight, but I keep wondering why. Nasa rurok ng kasikatan
mata noon ni Julie Vega, kaya't bawat proyekto niyang gawin talaga namang pinag-uusapan ng lahat. Sobrang galing ni Julie dito, 'di ba? Kasi kung ngayon ibabase mo sa mga horror movies ngayon, dinadala sa prosthetics or sa special effects. Isa ito sa mga pinaka nakakatakot na horror movies ng bansa. Lalo na raw ang huling pelikulang kanyang ginawa, ang Lovingly Yours, Helen. This one, no, yung Movie lumalabas, kung saan gumanap siya bilang si yan, yung lumalabas sa bibig niya is froth lang yan ng toothpaste. Ganun lang kasimple yung ginagamit nila na mga effects, kumbaga. Pero sobrang nakakatakot ng mga eksena. Another trivia, yung nag-voice over na actor na demonyo also died after filming. So, ganun. Kaya nababalot ng misteryo. Parati nilang sinasabi, no? Yung pelikulang ito, at saka lalo na yung pagkamatay ni Julie. Yung Lovingly Yours, ayaw ko yan. Yung nagustuhan niya eh. Diyan siya nagkasakit eh. Anong role ito? Exorcist siya eh. Parang exorcism yun. Inaiklipan niyo na ako. Siguro a month after that, doon na siya nag-umpisang magkasakit. It was her last movie. That was the last movie of 1415. Pagkatapos gawin ni Julie ang pelikula, tuluyan na siyang nagkasakit. Bakit ho labas-masok siya sa ospital? Yun na. She's getting weaker? Yeah. Sabi ng doktor sa amin na the spinal nerve, unti-unti raw na ninis-nis. Okay. Kung lalakad siya sa ospital, di siya makalakad mag-isa kung hindi, kasi sisigsag siya. Ayon sa medical findings, si Julie Vega ay may Guillain-Barré syndrome, kung saan ang buong katawan ay magiging paralisado at ang peripheral nervous system nito ay apektado. Umabot. Yan. So, yung Guillain-Barré na naging sakit niya is, sa pagkakaintindi ko lang ito, I'm not a medical doctor, similar to multiple sclerosis, na nagninis-nis nga yung spinal column niya. Kung mapapansin nyo, dun sa mga nakabasa ng libro, no, na-discuss doon na nahirapan na siyang maglakad. So, may mga moments na pati yung pisngi niya, kahit sampalin mo, wouldn't feel a thing. Sa punta ng bedridden, ay hindi na siya makagalaw talaga. Hindi na siya makagalaw. Ang last request niya talaga, Mama, will you please bring me to a house of prayer? Dinala namin siya doon. Okay, I will share the link below to another video. This is an earlier interview dun sa nakasama yung doktor na tumingin mismo kay Julie. So sa ABS-CBN naman ito na feature. May 6, 1985, sa edad na 16 years old, binawian ng buhay si Julie Vega. Anong klaseng paglulusa yung nakita niyo para sa anak niyo? Yung mga tao hindi mapigil talaga. Sinundan talaga siya. So hinahabol siya talaga, hinahanap siya. Marami ko umiiyak. Ang dami. Dami nga talaga ng nakipaglibing at saka yung mga bumisita sa kanya during the wake. Sobrang daming tao. Kung ika-count mo nga talaga yung pumila ng ilang araw, plus yung mga nakipaglibing, lalampas talaga ng 1,000,000. May kwento pa nga si Kuya Toti na nagkakapawis na yung walls ng Mount Carmel Church dahil sa sobrang siksikan ng mga tao, and summer pa nung time na yon. Naglabasan din ng sari-saring haka-haka at kwento tungkol sa di umano'y dahilan ng pagkamatay ng dalaga. There's scientific, or there's medical evidence to back it up. Yes. So yung mga naglabasang chismis na baka, masamang espiritu because she did, this role. What did you hear about that, Mommy? We were praying na lang during that time kasi we cannot talk to her anymore. She was on coma. May klima ang naging buhay ni Julie Vega. Marami naman siyang magagandang alaalang iniwan sa atin.
habang buhay ng nakatatak sa bawat puso at isipan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Mami, anong aral ho ng tunay na buhay ng inyong anak na si Julie Vega? Learn to love God. Obey your mama and papa. Okay, sana muli niyong nagustuhan ang reaction video na ito. Kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito upang muling i-plug ang biography ni Miss Julie Vega entitled Memory Will Remain, The Untold Story of Julie Vega. So, i-comment nyo lang ang anumang biography suggestions that you might also want to watch. At salamat na muli sa inyong panonood. Agannad kayo amin!